ipaigting na po yung paghahanap dito kay Harry Roque. Pero kanina nagpakita na mga kababayan sa SOCMED itong si Harry Roque at meron siyang mga maiinit na salita na binitawan at talagang pinagdiinan niya na hindi siya susuko sa Kongreso. Mga kababayan, ano po, anyway, eto i-play na po natin itong balita na nakita po natin na kung saan, ayon po dito sa PTV Philippines, paghahanap kay Roque, pinaiigting na mga kababayan. So gustong-gusto na talaga na maikulong itong si Roque sa kamera mga kababayan kasi nga na-contempt po ito. Ano po, at alam naman natin na hanggat nasa laya si Roque patuloy niyang binabastos ang kamera mga kababayan. Kaya kailangan po talaga na mahuli na siya sa lalo't madaling panahon para ma-detain. Anyway, mga kababayan, ito i-play na po natin. Pinaigting na ng Kamara ang paghahanap kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Tingnan nyo si Roque dito ha. Sobrang taba pa ni Roque dito mga kababayan. Mamaya panoorin nyo kung anong itsura na ni Roque. Alam nyo kanina habang nagsasalita itong si Roque, mangiyak-ngiyak siya mga kababayan eh. Kasi siguro nararamdaman na ni Roque na talagang malapit na siyang magbayad sa mga kasalanan niya. Kasi biglang mga kababayan, bigla siyang pumayat. Biglang numipis yung kanyang katawan. Ano po, dahil siguro sa sobrang pag-iisip kung hanggang kailan na lang yung kanyang kalayaan. Mga kababayan, kasi lahat ng mga lumalabas na ebidensya dito sa Quadcom, talagang nahahagip siya. Mga kababayan, ano po, kumbaga sa kanya tumatama yung iba. So ngayon, kung titingnan po natin mga kababayan, yung kasing about do sa mga dokumento na hinihingi ng Kamara, actually, hindi naman ang Kamara yung totally pumipilit dito kay Roque na mag-submit ng documents kung hindi siya mismo ang nangako na isasubmit na ibibigay niya sa Kamara yung mga kaukulang dokumento na hinihingi po ng Kamara. Mga kababayan, siya mismo ang nangako. Kaso nga lang ang problema, yung kanyang pangako, hindi niya tinupad. Kaya ang nangyari mga kababayan, since hindi na rin siya uma-attend tapos hindi siya nagsusumite ng mga dokumentong hinihingi ng Kamara na ipinangako niya, na-contempt siya. Ngayon, pinaghahanap na po siya ng ating mga law enforcement para ma-detain dito po sa Kamara. Mga kababayan, ano po, ipagpatuloy pa natin. Okay, na ngayon nahaharap sa panibagong detention order matapos muling ma-cite in contempt ng House Quad Committee. Ayon kay Quadcom Co-Chair Dan Fernandez, katuwang na nila ang PNP sa paghahanap kay Roque para mapabilis ang paghuli sa kanya. Gate ng joint panel, walang sino mang nakahihigit sa batas kaya hindi nila kukonsintihin ang anumang pagsuway sa Kongreso. Nitong nakaraang linggo, ipinag-utos ng Quadcom ang pag-aresto kay Roque matapos ng mabigong isumite ang mahalagang tax records at mga dokumentong hinihingi ng joint panel na kailangan pa naman sa investigasyon. Bukod kay Roque, pinaharap din ng komite ang kanyang misis na si Myla Roque hinggil sa umunoy koneksyon nila sa illegal program. Tapos alam nyo mga kababayan na nakakatawa dito, sinabi ni Roque na wala pa naman daw nag-aano sa kanya, wala pa naman daw nakakarating sa kanya mga kababayan, na parang yung arrest, yung ipinapa-aresto siya ng Kamara. Ewan ko kung arrest warrant yun mga kababayan, pero wala pa naman daw pong nakakarating sa kanya at hindi naman daw po siya nagtatago. Pero mga kababayan, sinasabi naman dito ng ating mga congressman na talagang hindi daw po mahagilap ayon sa ating mga law enforcement, hindi talaga mahagilap etong si Harry Roque. So ibig sabihin mga kababayan, talagang nagtatago po siya. At mamaya pag nakita nyo mga kababayan, yung kinalalagyan at kinaroroonan ni Roque, halata talagang nagtatago. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Una nang itinanggi ng dating presidential spokesperson ang mga alegasyon. Anumang araw ngayong linggo, inaasang ipagpapatuloy ng House Quad Committee ang kanilang pagdinig. We'd like to know the truth. All these things. But later on, nakapag-prosecute kami. Oo, parang wala ng taong bayan ang talagang ginagawa ng mga taong ito. And later on, it will be open to prosecution. Dinipensa naman ng mga kongresista ang naging pasya ng House Committee on Appropriations na bawasan ng higit 1 bilyong piso ang 2025 budget proposal ng Office of the Vice President. May ilang pumuna rito tulad ni Senador Joel Villanueva. Ayon kay House Deputy Majority Leader Jude Asidre, sana'y irespeto na lang ang naging pasya ng komite, lalo pat dumaan ito sa masusing pag-aaral at darating din naman ito sa Senado. Sa gitna naman ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, binigyang diin ni House Deputy Majority
Sa ibang usapin na to mga kababayan about sa West Philippines Sea na to, pero maliwanag dito, pinaiigting na po ng ating gobyerno mga kababayan, especially ng Kamara, yung paghahanap dito kay Harry Roque. Kasi nga mga kababayan, unang-una nangako siya na magsusumiti siya ng mga dokumento, pero hindi naman niya tinupad. And then hindi na po siya nakaka-attend sa Kamara, kaya nagpas siya na i-contempt na lamang po siya mga kababayan. At bilang na-contempt na po siya, dapat talaga na ma-detain siya dito sa Kamara. Kaya hinahanap po siya ng ating mga law enforcement. Ano po? So ngayon, kung titingnan po natin mga kababayan, eto yung kanyang inilabas na video kanina na kung saan kung makikita nyo yung itsura ni Harry Roque, talagang sobrang payat na mga kababayan, no? At yung mata talagang kung makikita nyo, talagang luok na. Siguro mga kababayan, hindi na nakakatulog ng ayos, hindi na nakakatulog ng tama. Kaya ganito na yung itsura ni Harry Roque. Ano po, syempre, ikaw ba naman ang magtago mga kababayan, di umano, at ikaw ba naman ang hanapin ng ating mga law enforcement, talagang magkakaganto yung itsura mo, bigla ka mamamayat at biglang magiging luok yung mata mo na parang lagi kang problemado. Ano po, so ngayon mga kababayan, ito panoorin po natin yung kanyang bagong video. Naglabas po kasi siya ng bagong video na sagot niya sa mga balita na lumalabas na siya po ay pugante na at pinaghahanap na po siya ng mga law enforcement. At dito mismong sinabi niya mga kababayan, katulad nga ng sinabi ni Kibuloy. Yung kay Kibuloy lang, ang sinabi nitong si Kibulok talagang hindi siya susuko at hindi siya magpapahuli ng buhay. Pero yung sinabi ni Kibulok, kinain niya kasi nagpahuli siya ng buhay mga kababayan. Eto naman, ang paninindigan naman ni Harry Roque mga kababayan, hindi siya magpapahuli at hindi siya susuko sa Kamara. Ano po? So ito, i-play po natin. Magandang araw sa inyong lahat, ha? Siyempre, narito na naman tayo sa Spokes Hour. Ay siguro alam niyo na po, no? Pina-aaresto na naman ako ng Kongreso. Alam niyo naman, dati na nila talagang plano yan. Ang totoo po niyan, kaya ako pinupuruhan ng Kongreso dahil ako daw ang pinaghihinalaan ni Speaker na ako daw ang nagkalat noong pulboronic video. Isa ka naman talaga sa nagkalat noon. Isa naman talaga siya mga kababayan sa nagkalat noon. Alam nyo, kahit hindi siya paghinalaan, isa siya sa nagkalat noon. Doon sa may Canada ata yun mga kababayan. Pakitama na lamang po ko ha. Kung ako po ay mali. Kung ako po ay mali mga kababayan. Kasi kung matatandaan nyo, di ba nagkaroon sila ng event doon sa Canada po ata yun. Mga kababayan na kung saan kasama niya etong si Maharlika. At mga kababayan, di ba doon unang lumabas yung edited na video ng ating presidente mga kababayan na kung saan tuwang-tuwa pa nga siya habang lumalabas yung video na yon. And then kung titingnan natin mga kababayan, since doon unang lumabas at naando doon si Harry Roque, ibig sabihin isa din siya sa may pakana ng paglalabas po ng video na yon. Ano po, so ngayon kahit hindi naman siya pag-isipan ni Congressman Martin Romualdez, ang tingin ng sambayan ng Pilipino, ikaw talaga ang isa sa miserableng nagpalabas ng video na yon. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Na ibinroadcast ni Maharlika. Alam niyo po, that's giving me too much credit. Kasi siyempre, yung makaka-access lang ng pulboronic video, yung nakakalapit kay Presidente. Hindi naman ako nakakalapit kay Presidente. Tumakbo nga ako ng senador sa Unity, pero hindi naman kami naging malapit, no? Kahit anong gawin ko, talagang hindi na. Wala, hindi ka na makakatanggi. Sumuko ka na. Hindi ka na makakatanggi. Attorney Harry Roque, kasi ang tingin nga ng sambayan ng Pilipino, isa ikaw sa irresponsableng nagpalabas ng video na yon na edited pa at gawa-gawa pa. Alam niyo kung tutusin mga kababayan, wala naman sanang problema kung tunay. Kaso nga lang ang problema, hindi na nga tunay, nagpakalat pa sila ng peking video para sirain lamang etong si Presidente Marcos. At kung tutusin mga kababayan, hindi naman po kasi yan yung pinag-uusapan. Hindi naman po kasi yan yung tema na dapat hinaharap ni Roque. Ang dapat niyang harapin, yung accusation patungkol sa kanya na naliling siya na may kinalaman do sa Pogo Hub sa may Porac, Pampanga. Yun ang dapat niyang harapin. Kaya nga siya na-contempt mga kababayan Kasi unang-una, hindi na siya uma-attend at ang parang ang dating, ayaw na niyang sagutin yung mga tanong ng mga taga-kamara. Mga kababayan, pangalawa, nangako siya na magbibigay siya ng dokumento na hinihingi ng kamara pero hindi naman niya ibinigay. Pagkos ang ginawa niya, hindi na siya umattend, nagtago pa. Mga kababayan, at kung makikita nyo, halatang parang nasa isang pasilidad. Etong si Roque mga kababayan,
na puro puti lang yung pintura at halatang nagtatago na. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Hindi naman talaga ako naging malapit sa kanya kasi talagang parang may distansya siya kapag bagong tao. No? Yun yung akin na-discover. Kaya nag-give up na rin ako. Nasabi ko, di wag. Pero anyway, kaya po talaga sa mulat mula, pinupuruhan nila ako. Nako! Now, alam ko naman ho bilang abogado na may kapangyarihan ang Kongreso na mag-cite in contempt. Pero alam nyo ba ho, kaya meron silang ganyang kapangyarihan, hindi po para magparusa. Wala pong kapangyarihan ng Kongreso na mag-contempt para magparusa. Ang kanyang kapangyarihan na mag-contempt ay para lang maprotektahan yung institusyon. So, unang-una po, hindi dapat ginagamit ang contempt pagpaparusa. Alam mo, Attorney Harry Roque, eto yung dapat na sinasabi mo dyan. Alam mo, kung hindi mo ginawa yan, nung napakatagal na panahon na kay Leila de Lima, hindi babalik sa'yo yan. Kasi nga, yung ginawa mo kay Leila de Lima, kay former Senator Leila de Lima, bumabalik sa'yo ngayon. Eto yung isang halimbawa, mga kababayan na wag niyong gawin sa iba, yung ayaw niyong gawin sa inyo. At yung karma, napakabilis. Mga kababayan, eto na yung isang halimbawa. Di ba kung matatandaan nyo, nung mga panahon na siya yung isa sa nag-iimbestiga, dito kay Leila de Lima sa Kamara, mga kababayan, di ba binuklat niya din yung personal na buhay nitong si former Senator Leila de Lima. Ano yung nangyari, mga kababayan? Binuklat niya ng binuklat yon at ginawa niya ng kung ano-ano. Ngayon, bumabalik na sa kanya, ang idinadaing niya, nasisira na yung pamilya niya. So parang pinatunayan mo, Attorney Harry Roque, na di umano may relasyon nga kayo ni supranational. Kasi hindi naman masisira yung pamilya mo kung wala talaga kayong relasyon ni supranational. Ako nagtatanong lang naman, mga kababayan, ano po, kasi kung makikita natin, eto yung isang patunay na talagang mabilis pa sa wifi, yung karma, mga kababayan. Kasi nangyayari sa kanya ngayon, yung ginawa niya kay Leila de Lima. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ako nga po, pinaparusahan ako dahil ako nga daw di umano yung source ng pulboronic video na hindi naman ako. No? Pangalawa po, may narinig ba kayo, mga kababayan, sa kamera? Ito, tinatama lang natin yung sinasabi niya. May narinig ba kayo sa kamera na kaya siya kinontempt? Kasi siya yung pinaghihinalaan na naglabas ng video di umano na ina-allege sa ating presidente, mga kababayan. Yun ba yung dahilan kaya siya na-contempt? Hindi. Ano yung dahilan, mga kababayan? Yung pagtanggi niya, mga kababayan, na magsumite ng mga dokumento na hinihingi po ng Kamara na ipinangako niya. Pangalawa, hindi na po siya uma-attend, mga kababayan, sa mga hearing dyan sa Kamara para sagutin yung mga katanungan ng Quadcom kung siya ba talaga ay may kinalaman sa Pogo or wala. Kasi nga, yung sinasabi ng mga ebidensya at itinuturo ng mga ebidensya, etong si Attorney Harry Roque. So yan po yung dahilan, mga kababayan, kaya siya na-contempt. Ngayon, ang problema kasi dito, kaya Harry Roque, iniiba niya yung usapan. Pilit niyang ibinabalik yung kababalaghan na ginawa po nila, mga kababayan, para gamitin na pangligtas sa kanilang mga sarili. Ngayong sila naman ang nahaharap, mga kababayan, sa kamay ng pag-uusig, lalo na sa kamay ng batas. Kasi ang pupuntahan din naman itong si Roque, mga kababayan, pagkatapos dyan sa Kamara at napatunayan na talagang siya ay sangkot sa Pogo, sa batas na ang diretsyo niyan. So ibig sabihin, malapit na itong si Roque na mapatulad din dito kay Kibuloc. Mga kababayan, kasi ganito ganito yung nangyari dun sa kay Kibuloc, mga kababayan, bago siya tuluyang maaresto ng ating mga kapulisan. Ano po, na kung saan nagbitaw ng mga ganitong klase ng salita, pagbanat sa gobyerno, especially sa Senado, mga kababayan, pero ang ending, talagang nahuli din ng ating mga law enforcement. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. bagamat meron silang ganyang kapangyarihan, sinabi na po ng Korte Suprema, merong limitasyon po yan. Ano mo yung limitasyon na yan? Unang-una, dapat yan po ay may kinalaman sa investigasyon. Pangalawa, dapat rin-respeto ang karapatan ng mga resource persons. Now, anong kinalaman po ng aking Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth sa Pogo? Di ba po, ang iniimbestigahan ay Pogo? Anong kinalaman ng aking mga income tax return sa Pogo? Anong kinalaman ng bentahan ng pamilya ko ng lupa sa Pogo? Anong kinalaman ng estate ng aking tiya sa Pogo? Wala po. Hindi, kasi mga kababayan, kung titingnan din naman natin, eto may point etong si Attorney Harry Roque, kasi mga kababayan, oo nga naman, ano nga naman kinalaman ng kanyang mga ari-arian dun sa Pogo. Pero mga kababayan, kung ibabalik natin yung nagdaang hearing noong mga nakaraan, siya po kasi mismo ang nangako
na ibibigay niya yung mga dokumento para mapatunayan lamang po na siya ay inosente. Ngayon mga kababayan, bakit naging kahina-hinala etong si Harry Roque? Kasi nangako siya na ibibigay niya yung mga dokumento pero biglang nagbago yung kanyang isip at natakot siyang ibigay. At natakot na rin siyang umattend sa mga hearing dito sa Kamara. Ngayon mga kababayan, pangalawa, kung titingnan po natin, napakalaki kasi mga kababayan ng kinalaman ng kanyang mga asset, kanyang mga ari-arian dun sa kanyang pagkakaugnay dito po sa Pogo. Kasi nga, kung matatandaan nyo, di ba napalagay nga yung kanyang pangalan bilang legal counsel nitong Lucky South 99. At isa nga mga kababayan sa sinasamahan niya, tinutulungan niya para mag-ayos ng lisensya ng Lucky South 99 ay walang iba kung hindi etong si Cassandra Ong na representative ng Lucky South 99. So ngayon, kung ano yung kapakinabangan, uulitin ko yung lagi kong sinasabi, kung ano yung kapakinabangan ng Lucky South 99 kay Cassandra Ong, kapakinabangan din, mga kababayan, kung ano yung kapakinabangan ni Cassandra Ong kay Harry Roque, kapakinabangan din ng Lucky South 99. Ano po, so ibig sabihin, hindi talaga nalalayo na di umano mga kababayan, lalo na't may mga nakuhang dokumento na may mga bank na resibo mga kababayan do sa Porac, Pampanga, talagang kailangan niya magpaliwanag. Yan lang naman mga kababayan, kailangan niyang ipaliwanag ng mas maayos, ng detalyado yung kanyang side. Kaso nga lang ang problema, mas pinili niyang magtago kaysa magpaliwanag na magpaliwanag. Ano po nga, inipagpatuloy pa natin. Ang katotohanan, wala silang mahanap na link sa akin sa Pogo. Dahil sinabi na nga ni Cassie Ong na hindi talaga ako involved sa Lucky South. Pero dahil wala silang mahanap na link sa akin sa Pogo, humahanap sila ng butas. At siguro naman, makakahanap sila ng bukutas. Bakit? Hindi naman ako accountant eh. At saka mga kababayan, ang problema kasi din dito, ang isang pinoproblema dito, yung pagtanggi niya na paglalabas ng SALE niya. Kasi 'di ba bilang isang public official, lalo na ikaw ay naging spokesperson ng dating administrasyon, dapat malaya ka. Dapat handa mong ipakita kung wala ka talagang ginawang corruption at kung hindi ka talaga kasabwat ng Pogo, dapat ipinapakita mo yung asset mo at ipinapakita mo yung SALE mo. Wala ka dapat ikatakot, mga kababayan, sa madalit salita. Bakit ka matatakot na ipakita yung mga dokumento mo kung talagang wala ka namang ginawa? Ano ikatatatakot mo? Pera na lamang kung talagang involved ka sa Pogo at kumita ka ng limpak-limpak na pera sa Pogo, matakot ka talaga. Sa totoo lang mga kababayan, ang nakikita dito ng marami sa mga netizen, kaya etong si Roque ay iwas pusoy na ngayon kasi natatakot siya na baka may malaman ng Kamara, mga kababayan, kapag ka nakita yung mga documents na hinihingi sa kanya. Kasi kung talagang walang kinalaman sa Pogo, etong si Roque at yung kanyang mga asset, mga kababayan, niya naman ay makikita kung anong taon binili, mga kababayan, at kung anong date nila nakuha yung mga asset na yan. At makikita rin naman, mga kababayan, kung anong taon din lumobo ng napakalaki at kung saan galing yung pera nitong si Harry Roque. Kung wala siyang ginagawang masama, hindi siya matatakot na ipakita yon. Kaso nga lang ang problema, ang tingin ko dito mga kababayan, in my own opinion, di umano, kasabwat, etong si Harry Roque, di umano, dun sa Pogo kaya nagtatago na siya ngayon at ayaw niyang harapin etong Kamara, mga kababayan. Ano po? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Alam niyo naman, ako naggagawa ng mga required forms pero hindi naman ako talaga eksakto gumawa ng mga exact forms. Pero sa akin, kung ang gusto nilang patunayan meron akong unexplained wealth, bakit hindi na lang sila magsampa ng kaso? At alam niyo po, naging desisyon na yan ng Korte Suprema doon sa kaso nga ng Begzon versus Blue Ribbon Committee, Senate Blue Ribbon Committee. Na ang sabi ng Korte, hindi po hudikatura ang Kongreso. So hindi po pwede pagdinig nila, gagamitin nila para parusahan ng mga tao sa paglabag sa batas. Hindi pala korte ang Kongreso, ba't sinabi mo na kangaroo court? Di ba mismo nang galing sa kanya, mga kababayan? Sabi niya yung Kongreso, kangaroo court. Naman pala, hindi naman pala korte ang tingin mo sa Kamara, mga kababayan. Ngayon, kung titingnan natin, much better harapin na lang niya kaysa magtago siya ng magtago. Kasi kung iisipin nyo, mga kababayan, dito nagsimula yung kay Kibuloy. At baka ganito din yung mangyari kay Harry Roque kapag ka nagpatuloy pa siya sa kanyang pagtatago. Kasi ganyan-ganyan yung nangyari kay Kibulok na kung saan, sige, daanin na lang natin sa legal, mga kababayan, sa korte na lang, sa proper forum na lang, doon ako haharap. Pero nung nasa proper forum na, mga kababayan,
bigla namang nagpatuloy sa pagtatago hanggang sa nasukol ng ating mga kapulisan. Ganyan-ganyan din, mga kababayan, yung nangyari dito kay Kibulok. At hahayaan ba ni Harry Roque na siya ang sumunod sa yapak ng kanilang pastor? Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Kung talagang sa tingin nila na meron akong unexplained wealth, edi magsampa sila ng kaso at ipapakita ko naman sa ombudsman o kung saan ko kinuha yung Diba? pera na pambili ng mga lupa. Kasi nga po, ang bilin sa akin ng lolo ko, pag ikaw nagbenta ng lupa, bumili ka ng lupa. So sa akin, wala pong problema yon. Pero wala pong jurisdiction ang Kongreso na paghimasukan itong mga bagay-bagay ng pribado dahil ang investigasyon nila ay pogo. Ano ba Payak mo. sinasabi nila, ang pogo daw, bumibili ng mga lupa. Meron ba silang nakita na kahit isang lupa na nasa pangalan ng pogo? Ang mga lupa po namin nasa pangalan ng mga family corporations ko. Alam niyo po, tinatanggap naman talaga yan dahil pag ikaw'y namatay at nasa family corporation, hindi ka kinakailangan magbayad ng estate tax. At kapag ikaw nagbentahan at nasa pangalan niya ng korporasyon, mas mababang buwis ang babayaran mo kasi ang bentahan yung shares of stocks, hindi yung halaga ng lupa mismo. So sa akin po talaga, ang talagang dapat sundin na desisyon ng Korte Suprema itong Bengzon. Pag hindi po at walang kinalaman sa iniimbestiga ng Kongreso, hindi dapat isiwalat ng mga resource persons. Pangalawa, kung talagang hinuhuli nila Hindi, ang mali kasi niya, mga kababayan, sa totoo lang, ang pinupunto niya dito yung dokumento na hindi siya pwedeng pilitin na magbigay ng dokumento na hinihingi ng Kamara, ng Congress. Ngayon, ang mali niya kasi dito, mga kababayan, nung nagsabi ang Congress about do sa document, siya mismo yung nangako. Kasi gusto niya nga patunayan yung kanyang sarili. Nagyabang siya dun sa Kamara. Kaso nga lang ang problema, mga kababayan, after niya mangako, hindi na siya umattend and then nagtago na siya, mga kababayan. At ganito na yung kanyang sinasabi na hindi siya pwedeng pilitin na magbigay ng mga kaukulang dokumento katulad nung hinihingi ng Kamara sa kanya na ipinangako niya. So ngayon, na may problemang malaki dyan, mga kababayan, etong si Harry Roque kung bakit siya na-contempt. Nangako siya Nangako siya tapos hindi niya tinupad yung ipinangako niya sa Kamara. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? ako dahil sa isang krimen, wag nilang gamitin ang aking sariling testimonya at sariling mga dokumento ko na Diba? ebidensya labang sa akin. Yan po yung karapatan against self-incrimination. Wag daw gamitin yung kanya mga testimonya at yung kanya mga dokumento laban daw po sa kanya. Kasi nga nangako siya, mga kababayan At meron siya minsan mga binibitawang salita na talagang sablay. At talagang tulad na lamang doon sa dalawang Chinese na nahuli sa kanyang bahay, mga kababayan, doon sa may Toba Benguet. Diba, doon mismo, nung una, tinanggi niya na hindi niya daw bahay yon. Tapos, nung napasalang na siya sa mga hearing, diba, may mga times na nadudulas siya at nasasabi niya na bahay niya yon, mga kababayan. So, marami mga testimonya, mga statement etong si Harry Roque na talagang tumatama at nagbabackfire sa kanya ngayon. Kaya niya siguro sinasabi na huwag gamitin yung kanya mga testimonya at mga dokumento laban po sa kanya. Kasi nga, mga kababayan, kapag ginamit yon laban sa kanya, automatic checkmate etong si Harry Roque. Ano po? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Humanap sila ng ebidensya kung sinasabi nila na pogo ang bumili ng mga lupa namin, di ilabas nila. Paano naman po mangyayari yun? Yung mga aking family corporations, 2014 pa sinimula. Wala pang pogo sa Pilipinas. Nasimulan na yung aking mga family corporations. Ang mga bentahan po, bago pa. Sumulpot yung Lucky South 99 na yan na pilit nilang inuugnay sa akin. Ang katunayan po, ang na-establish lamang, unang-una, sinamahan ko si Cassie Ong para nga po humingi ng gives. Gives sa pagbayad dun sa kailangang bayaran sa PAGCOR dahil nga po, di umano sila'y nadispalkohan. At pangalawa, yung kaso na hinuwakan ko sa Whirlwind. Dahil kumpleto naman po yan sa dokumento. O nga, Parang mali ata, mga kababayan, yung narinig ko kay Chairman Altenco. Kasi ang narinig ko sa kanya, mga kababayan, dito kay Tenco, sinamahan ni Roque etong si Cassie Ong para aregluhin yung siguro yung utang nila dito sa PAGCOR, mga kababayan. Pangalawa, sinamahan niya itong si Cassie Ong para ayusin yung lisensya, mga kababayan, ng Lucky South 99. Yun yung narinig ko, mga kababayan. Ewan ko lang kung narinig nyo din. Dahil kung titingnan po natin doon sa Senate, di ba nagsalita sa Senado, etong si Chairman Altenco at mismong sinabi niya, mga kababayan, na hindi naman sila binabraso, hindi naman sila pinipilit nitong si Roque. Pero kasama siya na nakikiusap doon sa lisensya ng Lucky South 99. Hindi po doon sa WW, mga kababayan.
yung whirlwind. Hindi po patungkol doon. Kung hindi patungkol doon sa lisensya ng Lucky South 99, yung isang purpose nila kaya sila nagpunta ng PAGCOR. Ba't itinatanggi ni Roque ngayon? Bakit wala sa kanyang statement? Alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, marami sa mga sinasabi ni Atty. Harry Roque, yung iba puro kasinungalingan na eh. Kasi unang-una, mismong nagsalita na yung PAGCOR na nilapitan po nila at talagang mismong inamin ni Atty. Jessa na tumatawag pa nga sa kanya itong si Roque para i-update yung patungkol dun sa lisensya ng Lucky South 99. So ibig sabihin, etong sinasabi ni Roque ngayon, kasinungalingan na to. Mga kababayan, ano po ay pagpatuloy pa natin? Pala, natalo na kami sa kasong yon. Pero natalo kami matapos nila 1 taon. Mantakin mo, nung lumapit naman sa akin ng whirlwind, meron na silang writ of execution, pinapaalis na sila. Pero napahaba ko naman po yung panahon, naging 1 taon bago sila napalayas. No? At ngayong napalayas na sila, tinake over naman ng gobyerno. So, wala ang panalo nila. Kasi gobyerno ngayon ang nakaposisyon doon sa Pogo sa Porac. At hindi naman makukuha yan ng mga pribadong nagmamay-ari. So parang Pyrrhic victory, no? Wala rin nakuha yung may-ari ng lupa. Pero siyempre, ang laki din nang nawala doon sa whirlwind kasi ginawa nga nila yung 49 buildings at meron din silang nabayaran na partial para doon sa kabahagi ng kabuuan ng 10 hectares. Parang hindi ko nagkakamali, parang 4 hectares ata. Pero yan po yung dapat nilang imbestigahan. Nasa ng pera ng Lucky South na di umano ginamit ko pagbili ng mga lupain. Wala pong ganyan kahit anong testimonya. Kasi ang sabi nga ni Cassie Ong, wala akong kinalaman sa Lucky South. Ang hinawakan ko lang kaso ng ejectment. So siguro naman naintindihan ninyo kung bakit pati yung mga medical records ko anong pakialam ng mga medical records ko at ng misis ko sa investigasyon sa Pogo. At nakita nyo naman talaga yung tiya ko na namatay na, yung kanyang estate, anong kinalaman dyan? So sa akin po, hindi po ako, unang-una hindi ako pugante sa batas. Mali po yung sinasabi ni East Barbers, na ako daray pugante. Hindi po. Ang contempt of Congress, ikaw ay pinarusahan, pinapakulong ng Kongreso. Pero wala po akong batas na linabag. Nagsampa na po sila ng kaso laban kay Cassie at dun sa iba pang mga involved sa Lucky South 99. Hindi po ako kasama sa kahit anong kaso. Nagsampa nila ng kaso dun sa O di harapin mo nga ang kamera kung ayaw mo palang natatawag na pugante. Kasi mga kababayan, ng pagkakaalam ko kasi, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali, especially kung may mga nanonood dyan na attorney, ang pagkakaalam ko po kasi pagka nagtatago ka sa batas, pugante ka. Lalo na etong si Roque ipinapakulong ng Kongreso. Ibig sabihin kaya siya ipinapakulong ng Kongreso, meron siyang nilabag. Mga kababayan, dito sa batas ng Kamara. Ano po, at nagsinungaling siya, nag-imbento siya ng kwento, nangako siya at hindi niya tinupad, tapos hindi na siya uma-attend, mga kababayan. Ibig sabihin, may nalabag siya na rules ng Kamara. So ngayon, kung titingnan natin, since nagtatago na siya, pwede talaga siyang tawagin pugante. Hanggat hindi po siya humaharap sa Kamara at patuloy yung kanyang pagtatago, pwede talaga siyang tawagin pugante. Yun yung pagkakaintindi ko, mga kababayan. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Kay Alice Guo sa Banban, hindi rin po ako kasama doon. So wala po akong kasong hinaharap sa piskalya o sa hukuman. Sabi nga ni Kuya Yi, what goes around comes around. Kaya nga yan, tingin ko talaga dito, pugante na kasi nagtatago na ito, mga kababayan Ayaw na magpa-aresto. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ang kaso ko lang po dahil ayaw ko nga ibigay yung mga dokumento na wala naman pong kinalaman sa investigasyon ng Pogo. At nandyan nga po yung desisyon ng Bexon bilang authority na hindi mapipilit na ibigay ang mga dokumentong wala kinalaman sa investigasyon. Hindi nga po siya po pwedeng tanungin ng mga bagay-bagay na walang kinalaman sa investigasyon. Kasi ang nangyari dun sa Bengson, nagkaroon na po ng kaso Ang iniimbestigahan nila parang nagkaroon daw ng korupsyon dahil yung mga korporasyon ni Cocoy Romualdez di umano ay binili ng Lopa family na kamag-anak ni Cory Aquino. Ang sabi ng korte, hindi naman yan legislative in aid, hindi naman yan in aid of any legislation. Wala talagang batas na bubuuin. Ang gusto lang ma-establish, corrupt din yung mga kamag-anak ni Cory. Sabi ng korte, dahil hindi siya in aid of legislation, hindi dapat. So mga kababayan, kung hindi ito pugante, eto in my own opinion, kung hindi ito pugante, pwedeng hiding arrest. Ano po, kumbaga, nagtatago lamang siya para hindi siya maaresto. Ano po, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali.
Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ituloy ang investigasyon at lalong-lalo na dun sa kaso ng Bengzon na meron ng kasong nakasampa sa ombudsman. So kung gusto po nila akong kasuhan ng unexplained wealth, excuse me, napag-aral naman po ako ng aking mga pamilya sa Amerika, sa London, at saka sa UP, siguro naman hindi naman unexplained wealth po yan. No? At anongin yung mga kaklase ko, buhay naman ako sa isang gated community, hindi ko po pinag-aayabang yan. Kasi bilang Kristiyano po, talaga ang turo sa akin ng lola ko, baliwala po talaga itong mga material na mga possessions. Ang importante talaga, seek ye first the kingdom of God. Yan po talagang pinaniniwalaan namin. Pero, God has been good to the family. Dahil binigyan niya po kami ng lupain dyan sa Parañaque, dati po ay taniman ng palay, biglang naging subdivision at naging commercial pa. Yan lang po yung swerte ng pamilya ko. No? Pero, yun nga po, Sabi nga ni Gina Capiato, bakit kasi magtatago ka at ipaglalaban ang katuwiran mo? Yun nga yung problema dito, mga kababayan. Eto kasing si Roque, saglip na humarap siya sa kamera, mas pinipili niya mag-ingay na lamang po sa social media para kumuha ng simpatya ng mga tao kaysa harapin na lamang yung mga inaakusa laban po sa kanya. Kasi hindi po ito matatapos, mga kababayan, hanggat pinagtataguan niya ito. Patuloy at patuloy lamang po siyang tutugisin, mga kababayan, para ma-detain po dito sa kamera. So ngayon kung titingnan po natin, walang may tutulong na mabuti yung pag-iingay niya sa social media. Ang maganda niya magagawa, maglakas ng loob siya, kung gaano siya katapang dito sa media, mga kababayan, dapat ganyan din siya katapang, lalo na sa pagsasalita, dun sa kamera, para ma-idein niya yung kanyang katuwiran at kanyang saloobin, mga kababayan, at para masagot niya ng maayos yung mga itinatanong. Ano po patungkol sa kanya? Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. bilang isang abogado, hindi naman ako po pwede na baliwalain ko ang karapatan ko. Lalong-lalo na itinuro ko naman sa aking mga estudyante sa UP Law kung anong dapat na sakop lamang ng legislative investigation. So ulitin ko po hindi ako pugante dahil ako po ay lumabag sa batas. Pugante ako sa Kongreso lamang. Wala po akong pakialam. Dahil ang... Yan, siya na nga mismo nagsabi, mga kababayan, no? Eto para sa akin. Since sinabi ko kanina, eto mga kababayan, ako admitted naman ako na ang tingin ko talaga sa kanya, pugante. Pero doon sa mga nakakaalam ng batas, kaya tayo nagtatanong kanina, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali, talaga ko tatanungin yun, tingin ko dito pugante. Pero yung marunong sa batas, siguro ang tingin nila dito, hiding arrest, mga kababayan. Pero, eto mismong sa kanyang bibig na nanggaling Sabi niya, hindi daw siya pugante, mga kababayan, dahil wala naman daw siyang nagawang kasalanan. Pero pugante daw siya sa kamera. Ayan sa kanya ng bibig nang galing. Anyway, eto ulitin pa natin ng konti. Kasi ang sabi niya, pugante siya sa kamera. Ibig sabihin, talagang tama yung tingin natin dyan na talagang pugante siya sa kamera. Mga kababayan, ano po kasi nilabag niya yung rules ng kamera. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Itinuro ko naman sa aking mga estudyante sa UP Law kung anong dapat na sakop lamang ng legislative investigation. So ulitin ko po hindi... Sabi dito ni Bonifacio, bakit pugante, may kaso ba siya? Hindi, ang sabi ko nga, pugante siya sa kamera. Diba dahil nilabag niya ang rules ng kamera. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ito pakinggan niyo yung sinasabi niya. Ako pugante dahil ako po ay lumabag sa batas. Pugante ako sa Kongreso lamang. Wala po akong pakialam. Dahil ang tingin ko naman, kung ako'y na-cite in contempt of Congress, ang Kongreso naman po cited in contempt of the people of the Philippines. So kung hindi siya pugante dahil nakalabag siya ng batas, mga kababayan, siguro ang term dito, resisting arrest. Ano po, eto, pakitama na lamang po kung ako po ay mali, mga kababayan Siguro yung pinaka-term dito, resisting arrest. Ano po, pakitama na lamang po ko. Pero mismong siya na nagsabi, inamin niya naman sa kanyang sarili na pugante siya sa kamera. Ano po, so ibig sabihin, talagang aminado siya na pinagtataguan niya ang kamera, mga kababayan. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Hindi po tama yung ginagawa nila. Pasigaw-sigaw, kapag ayaw na sagot, contempt kaagad, nagpa-power tripping na po sila. Miski wala po silang batas na binubuo, tuloy-tuloy ang paninira nila sa pamilyang Duterte. Doon sa extralegal killing, sa droga, at syempre sa pogo. Hindi po tama yan. Ako po'y naging mambabatas. Binibigyan ko po ng importansya yung institusyon. Pero anong batas ba ho ang bubuin nila? Meron pa bang bagong batas na kinakailang buuin? Yung IHL code po,
kami po nagsulong yan at batas na. So hindi lang po murder ang po pwede gamitin kapag nagkaroon ng widespread and systematic killings, no? Pwede rin ang crimes against humanity. Oh. So, ano pang batas ang buuin mo para dyan sa mga drug killings? Ganon din po sa Pogo. Ang dapat lang nabuuin na batas, total ban ba o hindi? Bagamat doon sa SONA ni PBBM, sinabi niya total ban ng Pogo, ay nako. Iba na po pangalan nila, IGL. At ngayon, Ayan o, resisting arrest. Yes. Wala palang term na hiding arrest. Ano po, resisting arrest pala. Anyway, shoutout po sa inyo ha. may kumakalat, may lumulutang. Meron daw 12 na parang 12 disipulo ni Kristo na mai-exempt sa ban. Oh. So kapag sinabi kasi ban, lahat dapat bawal. Walang exception. Di ba po? Hay nako. So, ang anong tanong? Magpapa-aresto ba ako o hindi? Well, naniniwala po kasi ako na kapag ang Kongreso ay lumabag sa kanyang kapangyarihan at naging guilty of abuse of power at grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction, illegal po ang kanilang order. Ah. Kinikilala ko po na kinakailangan magkaroon ng desisyon sa Korte Suprema. Kaya nga po, aantayin ko ang desisyon ng Korte Suprema. Samantalang nag-aantay po ako, importante po ang aking kalayaan. Hindi ko po isusurrender muli ang aking kalayaan gaya ng nangyari nung una na nasurrender ko siya ng isang araw nung ako po'y nagpakulong dahil di umano, dinisrespect ko raw ang Kongreso. Oh. Maalala nyo ha? Yan, maliwanag mga kababayan ha. Nanggaling sa bibig ni Roque. Hindi niya isusurrender ang kanyang kalayaan. Hindi na mauulit yung unang beses na nangyari na na-contempt po siya ng isang araw. Ano po mga kababayan, ng 24 hours. Ngayon kung titingnan po natin, maliwanag na hindi na talaga magpapahuli etong si Harry Roque mga kababayan para maibalik ulit at ma-detain dito po sa kamera. Paninindigan niya yung kanyang pagtatago. Ayan o, mismo sa kanyang bibig na nanggaling, talagang hindi na niya isusuko ang kanyang kalayaan. Kung si Kibuloy nung una mga kababayan, sinasabi niya na hindi siya magpapahuli ng buhay, si Harry Roque naman ngayon sinasabi niya hindi niya isusuko yung kanyang kalayaan. Mga kababayan, ibig sabihin, talagang magtatago na siya na magtatago sa kamera. Ano po, hindi na siya magpapahuli sa kamera. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Wala pong disrespect doon. Walang pagbabastos. Ang polite-polite ko pa nga. Pagamat, sabi nila, dapat makontent ako muli dahil ang dami ko rin masasakit na salita na sinabi matapos akong mapalaya. Alam niyo po, hindi gaya ng hukuman na pinuprotektahan laban sa pagbabatikos ng publiko, ang Kongreso po, hindi naman binibigyan ng ganyang proteksyon. Wala pong indirect contempt. Bakit? Kasi puro politiko po sila. Kaya po nilang sumagot. Samantala ang mga West, pinoprotektahan laban sa mga pagbabatikos kasi hindi sila makasagot. Yan ang problema sa inyo. Yan ang problema sa mga taong ganito. Pag kayo ang babatiko sa gobyerno at sa ating presidente, ang gagaling ninyo. Tapos pag kayo na ang nalalagay sa sitwasyon na ang mata ng tao ay nakatutok na sa inyo, ayaw ninyong mababatikos kayo. Ayan kasi mga kababayan yung problema sa mga katulad po ng mga ito. Ano po, kung titingnan nyo, ang gusto nila, pagka yung mata ng tao nasa sa kanila, walang masasabing masama sa kanila. Pero pag sila ang magsasalita ng hindi maganda laban sa ating presidente at laban sa gobyerno ni PBBM, ang gagaling nilang pumuna. Talagang kung siraan nila mga kababayan, wagas. Pero ngayong sila na ang nalalagay sa sitwasyon mga kababayan, na sila na ang nagigipit ng pagkakataon, ayaw nilang mababati ko sila at mapapagsalitaan ng hindi maganda ng ating mga kababayang Pilipino. Kaya ka nga naandya dyan sa sitwasyon na yan kasi nakikita ng sambayan ng Pilipino at nararamdaman nila na may ginawa kang mali kaya nagtatago ka. Kaya ayaw mong harapin yung mga inaakusa laban sa'yo kasi natatakot kang baka mahuli ka sa salita. Ano po mga kababayan? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Ang kanilang sagot ay dun lamang sa kanilang mga desisyon. So, mga kaibigan, hindi po ako pugante. Ako po isang ordinaryong mamamayan, pinaglalaban ang kanyang karapatan. Sabi mo kanina, puganti ka sa kamera eh. Sabi niya kanina, puganti siya sa kamera eh. Alam ko po na makapangyarihan ng mga congressmen. Alam ko po, napakadami nila. Pero ako naman po, bilang ordinaryong mamamayan, may proteksyon. Ang tawag po dyan, ang Bill of Rights ng saligang batas at paninindigan ko po yan. Dahil kung hindi paninindigan ng mga ordinaryong mamamayan ng kanilang karapatan, tuluyan pong
lalabagin ng mga power trippers. Aantayin ko po ang desisyon ng Korte Suprema. Kapag sinabi ng Korte Suprema, ilabas ang dokumento, ilalabas ko po yan. Pero sa ngayon po, antayin muna natin ang Tapos kung matatandaan nyo mga kababayan, di ba sabi niya, doon sa live ata yun, na kung saan nagmamalaki siya pagkalabas niya ng kamera, nung na-detain siya ng 24 hours, di ba ang sabi niya, nasubukan ko ng makulong, hindi na ako natatakot makulong. Pero bakit ngayon nagtatago ka? Attorney Harry Roque, akala ko ba, since nasubukan mo ng makulong, hindi ka na natatakot makulong. Di ba yan yung sinasabi niya mga kababayan doon sa mga rally, sa mga live? Diba, nasubukan na nga naman niya makulong, hindi na siya matatakot makulong, pero bakit natatakot kang isuko ang kalayaan mo? Kung talagang hindi ka natatakot makulong, ibig sabihin sinungaling ka. Attorney Harry Roque, nagsisinungaling ka sa publiko at niloloko mo lang yung mga taga-suporta mo. Lakas-lakas ng loob mong sabihin na since nakulong ka na, hindi ka natatakot makulong, pero ngayon natatakot kang isuko ang kalayaan mo. Di ibig sabihin nagsisinungaling ka. Ano po, ipagpatuloy pa natin. desisyon ng hukuman. At kung ako ay in contempt of Congress, tatanggapin ko po yon dahil ako naman, hinihimo ko ang aking mamamayang Pilipino, i-contempt of the people po natin ang Quad Committee at itong Kongresong ito. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at pagtangkilik ha. Alam niyo po talagang nag-iisa lang ako. Yan. Ang kalaban ko, isang napakalaking institusyon, mga mayayaman, mga makapangyarihan, speaker, nakamag-anak pa ng presidente. Pero, nandyan po ang aking pananampalataya sa Panginoon at nandyan po aking paniniwala na ang sambayang Pilipino, suportado po kapag pinaninindigan ang karapatan ng mga ordinaryong mamamayan. So ngayon mga kababayan, eto, yan yung statement nitong si Harry Roque. Ano po ngayon, nananawagan siya sa sambayan ng Pilipino na i-contempt daw itong kamera, mga kababayan. Ano po, tapos sinasabi niya pa dito na hindi niya isusuko yung kanyang kalayaan. Ibig sabihin, paninindigan niya yung kanyang pagtatago at hindi na siya haharap kahit kailan dyan sa kamera, mga kababayan. So ngayon, pagdating ng araw, since lalo na pagka nasampahan siya ng demanda, at pag may mga nakitang ebidensya na itinuturo siya at dumating yung panahon na mapatulad siya kay Kibuloy na maging isang pugante, may panibagong assignment na naman si General Torre. Ano po, may panibagong tutugisin na naman at hahanapin etong si General Torre, mga kababayan. Alam niyo kung tutusin na itong ginagawa ni Roque to, pinapalaki niya lang lalo yung problema. Dapat kung tutusin mga kababayan, since abogado naman siya, napakagaling niyang abogado, sabi ng mga taga-suporta niya, kayang-kaya niyang ipagtanggol yung kanyang sarili. Lalo na, siya sabi ng mga kasamahan niya, napakagaling na abogado. Ibig sabihin, kahit anong itanong sa kamera, mga kababayan, kayang-kaya niyang sagutin. Pwera na lamang, kung talagang nagsisinungaling siya, mahihirapan siya magsinungaling. Kaso nga lang ang problema, mas pinili niyang magtago, patunayan sa publiko na parang nagkasala siya, mga kababayan, di umano, dahil nga sa kanyang ginagawa na pagtatago. Ano po, kaya kung titingnan natin, since sinabi na naman ni Roque na hindi siya susuko at hindi niya isusuko yung kanyang kalayaan, lahat ng sinabi niya, lahat ng ipinangako niya dun sa kanyang mga taga-suporta, isang malaking kasinungalingan. Ano po, kasi eto, yung sinusuportahan nyo, nagtatago na at yung panawagan niya dun sa mga tao, especially dun sa mga vlogger nitong si Digong, mga kababayan, wala nang bisa yan kasi unti-unti nang nagkakalasan yung mga vlogger na sumasama sa kanya para mag-rally dyan po sa EDSA at dyan sa may Liwasan Bonifacio, mga kababayan. Ano po, so ngayon, eto, kita nyo naman yung naging epekto dito kay Harry Roque nung kanyang pagtatago. Namayat siya, mga kababayan, kitang-kita nyo yung sobrang depression at pagka-stress nitong si Harry Roque. Siguro mga kababayan, lagi niyang iniisip na paano na lamang yung kanyang kalayaan kapag kung sakaling mapatunayan na talaga siya ay sangkot sa pogo. Ano po, so ngayon malaking chance mga kababayan na ang mangyari dito magiging katulad din to ni Kibuloy na magiging isang pugante, lalo na pag ito'y nakasuhan na or kung may makikita na ebidensya dito na magagamit para makasuhan siya, mapapatulad siya kay Kibuloy. Kaya much better kaysa magtago siya, harapin na lamang po niya. Ano po, ipasa niya, ibigay niya yung mga hinihinging dokumento kung talagang wala siyang ginawa na corruption, mga kababayan, yung kanyang salin, ipakita niya at para matapos na ang lahat ng to at malinis niya yung kanyang pangalan. Ganun lang kasimple yan,
mga kababayan, kung tutusin, ang problema lang, kaya nagiging komplikado kasi mga kababayan, kesa piliin niyang humarap at harapin yung mga accusation, mas pinili po niya magtago. Ano po, so ngayon, mga kababayan, maliwanag naman dyan na hindi talaga bibigay at magsusurrender etong si Roque sa kamera.